na mayroong inatake ng hypertension sa airplane na sa ere, may acupuncturist sa loob. Siya na bahala sa hindi ito bawal sa airplane. Bigyan ko lang kayo ng konting background tungkol sa ating Jens Multifunctional Healthcare Apparatus. Nagsimula ito dito lang sa isang gadget na to. Ito yung unang-una, yung first version o yung first generation. So mayroon na rin siyang chip sa loob na electronic na control ng pag-regulate ng blood pressure. Simple lang ito. 3 pa lang set ng ngipin niya. Yeah. So, simple nag-a-advance ang technology, so nag-i-improve yung ating produkto. By the way, maraming awards ang nakuha nitong gadget na ito dahil effective talaga siya pang-control ng hypertension. So, sabi ng WebMD, ang hypertension, yun ang main cause ng heart attack tsaka ng stroke. So, dalawang health condition agad ma-prevent pagka gumagamit kayo nito on a regular daily basis. So, next version or second generation, ito na. Mas improve na. Nilagyan na ng laser. Yan, may laser na, tsaka may vibration. Tsaka yung set ng ipin, naging 5 na. From dati, na 3, naging 5 na. So, mas ma-cover na niya yung mga acupuncture points. Kasi meron tayong mga 4 na meridians, tapos more than 100 points dito sa ulo. Kaya, pag supply nito, na-stimulate yung acupuncture point, na-stimulate yung meridians. Now, patuloy yung pag-improve ng technology. Ito na ngayon, yung latest version 3 or third generation at Jens Multifunctional Healthcare Apparatus. So, AI na ngayon. Artificial Intelligence. So, na-improve na yung effectivity nitong device na to o gadget pang-regulate ng blood pressure. So, isipin natin, parang may isang acupuncturist na inilagay dito sa loob. 24/7 kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Ngayon, principle ng acupuncture ito. So, nadidetect niya kung aling meridians, aling points ang mahina yung yin and yang energy, kinokorek niya. Kasi pag may bara yung meridians, nagkakaroon ng imbalance ng energy. Doon tayo nagkakaroon ng sakit. Fully automatic na kasi meron siyang computer chip sa loob. Siya na bahala mag-detect, siya na bahala mag-analyze kung nasaan yung bara, tinatanggal niya, binabalanse niya yung yin and yang energy. So, meron tayong tinatawag sa acupuncture na yung tonifying, sedating, hindi na natin intindihin yun. Ito na bahala. Kasi nga, sabi natin, meron siyang computer chip na ang function na ay tulad ng isang mahusay na acupuncturist. So, supply lang, nababalance yung energy. So, pag maganda yung flow ng energy, gaganda ang flow ng dugo. So, yung pagkalapot ng dugo, mababawasan. Malalabnaw siya ng konti para gumanda ang circulation ng dugo. At itong gadget na to, kaya sumikat ito kasi ang dami talaga napagaling nito. Tsaka, ang dali-daling gamitin. Wala kang inumin ng gamot, ito lang dala natin. So, parang nagpa-acupuncture ka. So, scalp acupuncture, pati body acupuncture, nagagawa nitong device na ito. Nadadala ito kahit saan. Marami na kumuha sa atin na nag-abroad. Dinadala ito. Hindi ito bawal sa airplane. So, may experience pa nga na mayroong inatake ng hypertension sa airplane o nasa ere. O anong gagawin? Yung dala-dala ng ating kasamaan, itong device na to, pinagamit at talagang bumaba talaga ang blood pressure. Kaya nga, more than 20 years in the market, ang dami pang bumibili. Kasi proven talaga ito, very effective. So ngayon, paano ba gamitin? Baka sabihin, wala kang alam sa mga acupuncture point, meridian. Don't worry, wala nang problema yun kasi fully automatic na ito. Sabihin natin, may acupuncturist sa loob, siya na bahala sa lahat. So, ang gagawin lang natin, gagamitin lang natin every day. Kahit 2 times, 3 times a day, pwede. So, tignan natin yung pinaka-basic, paano paggamit nito para ma-regulate yung blood pressure. Kasi ito talaga ang pagkakadesign dito pampababa ng blood pressure. Lifesaver talaga. Tapos, dinagdag ngayon maraming ibang mga benefits. Yung kuryente, yung ion, at iba pa.
So, unahin natin yung para sa pag-control ng blood pressure. So, yun natin, no? So, long press. Naka-default mode siya ng laser saka ng bioelectricity. Bioelectricity, yun yung tinatawag na yin and yang energy kasi proven na yan eh. Acupoints, meridians, may kanya-kanyang value ng electricity. Siya na para mag-detect. Pag mataas, binababa niya. Pag mababa, pinapataas niya. Binabalanse to improve circulation. Tulad ng acupuncture talaga. So, naka-default mode siya. Red na laser. Medical laser to ha. So, combined with bioelectricity, yun ang effect. Gaganda ang circulation ng dugo, bababa ang blood pressure. So, we start dito sa gitna. Ito yung governing vessel, no? So, ganyan, no? Dahan-dahan lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mga 10 strokes. So, after ng 10 strokes, lahat na ng side ng ulo yan. Kabila. 3 to 5 minutes. Ganun lang kadali. Now, dun sa case na mataas talaga yung blood pressure, no? Pwede nang paabuti ng 15 minutes. Walang problema. So, pagkatapos natin masuklay yung ulo, bali, scalp acupuncture na yun. No? Meron pang ibang points na pwede natin paglagyan ito para mas effective, mas mabilis bumaba ang blood pressure. Isang point is dito, Adam's apple sa tabi. This is stomach 9. Napakagaling nito pang regulate ang blood pressure. So, ilalagay na lang siya. Steady lang. Kahit walang vibration, pwede. Yung magkabila yan. Pwedeng take 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes. Then dito, yung pericardium 6. So, itong isang point, ilagay natin sa pericardium 6. Yan. Tapos yung dalawa, dito sa taas. So, 3 meridians agad yan. No? Lang na-correct niya. Ganyan lang. 3 to 5 minutes. So, habang nanood ka ng TV, pwede. Then sa kabila din, 3 to 5 minutes. So, meron pa, dalawang lugar na paglalagay nito, fingertips, para kumalma yung brain. Kasi kadalasan ang maatake ng high blood pressure pag na-stress, di ba, yung emotion. So, para ma-relax, makalma, dito. So, tip ng brains natin, magkabila. No? So, another point is, dito. No? Ganyan lang natin. Magkabila yan. 3 to 5 minutes. So, makikita nyo, bababa ang blood pressure nyo. Ngayon, after mo magawa itong lahat, ayaw bumaba yung blood pressure mo. So, ano pwede natin gawin? Kadalasan yan ay dahil sa may imbalance ka sa kidney. So, paano gagawin? Gamitin natin ito pang-correct o para mabalanse uli ang yin and yang energy dun sa kidney. Yun, saan ilalagay ito? Sa likod natin. Hindi ko na ma-demo ngayon, no? So, meron lang ditong picture. Tignan nyo na lang at magkaroon kayo ng idea kung paano gagawin. So, yung spine natin, likod natin, yung spine natin, di ba magkabilang side? May muscles yan eh. Dalawang malaking muscles yan. Doon natin ite-therapy. So, kunyari, ito yung spine. No? Kunyari, ito yung spine. Tapos, left and right. Doon mo gagamitin ito. Pwedeng lagyan ng konting oil para madulas. Tapos, ang stroke niya is mula dito sa shoulder, pababa, pababa yan. Downward stroke yan, magkabila. Downward yan, downward. Tapos, pagdating sa spine mismo, pataas. So, parang umikot lang siya, no? Akyat, baba, akyat, baba, akyat, baba. Lalakas ang energy sa kidney at marirelegate yung blood pressure. So, isang stroke ito, then, pwede yung sideways, pababa. No, sa kabila rin, pababa. No, and after that, ilagay nyo ito dun sa point ng bladder 23. Stay nyo lang. 3 to 5 minutes. Ganun ang bawat point. 3 to 5 minutes lang. Lagay nyo sa bladder 23. Both sides. No, makikita nyo, bababa ang blood pressure. No? At pag regular na gamit, magiging stable siya. Magno-normal yung blood pressure. Tapos papacheck up kayo sa doktor pag bumababa ng blood pressure, no? Yung doktor nyo magsasabi sa inyo na pwede na nabawasan ang iyong medication. To the point na regular na paggamit, tamang diet, no? Malilibre kayo dun sa lifetime medication. Tapos magagawa niyo yung mga activities na gusto nyo.
na dati pinagbabawal na kasi nga meron kayong sakit sa puso, meron kayong hypertension, baka umatake, delikado, di ba? Mga pagkain na pinagbabawal na, pwede na kayo tumikim. Siyempre, dapat in moderation, yung pwedeng bigla ang dami mong kainin, mga bawal. So, konti-konti, lalakas uli yung katawan mo. Magagawa mo na mga bagay na pinagbabawal na, makakain mo ng pagkain na pinagbabawal na. Gusto niyo ba yun? Di ba? Maganda yun. Ngayon, kung ikaw naman ay high blood na tapos may sakit sa puso, ito, ilalagay mo dito. Pero dapat sa loob, kailangan may skin contact. Hindi pwede sa damit lang. Kailangan may skin contact. Dito lang. Sa gitna. Acupuncture point din yan. CV17. Lagay na lang dyan. 3 to 5 minutes. Or pwede na i-massage yan. Pwede. So, once na nagkaramdam kayo na parang paninikip ng dibdib, magsuklay na kayo, tapos ilagay nyo agad dito. Maliligtas buhay nyo. Paano naman sa mga na-stroke na paralyzed? Paralyzed. Di ba? Kailangan regular therapy. Pwede gamit ito. So, na-acupuncture yung mga meridians dito sa ating kamay. 3 yin and 3 yang meridians. So, 6 meridians na agad nandito sa kamay. So, kung na-paralyzed, no? So, yung may katawan mismo na na-paralyzed, pwede na gamitin ito, siya mismo mag-therapy sa sarili niya. Pwede. So, una, pwede dito. Siyempre, supply muna. Basic yan yung supply. Tapos yung dito, para sa hypertension, bumaba yung blood pressure. Ngayon, kamay, pwede nung ganyan lang, i-massage nyo lang pataas. Kung yan, nakaganyan, so yan lang, massage nyo lang. Habang nakaupo, i-massage nyo lang. Then, itong arm na to, may technique dyan. Paano gagamitin pang massage dito? So, mag-change mode tayo. Piliin mo ngayon yung, hindi ito hindi itong isang ilaw. Kailangan, yan, umilaw ito, yun nandito. Dalawa sila. Para paglagay mo, may ilaw na, may laser na, may vibration pa. So, ganyan yan. Let's say, ganito kamay, no? So, this is the yang side, this is the yin side. Ito, side na to, pataas. Hanggang dito sa balikat. Ikot, then pababa. No? Palabas. So, tatlo yan eh. Dito, gitna, sa baba. So, ito, dito muna sa taas. Inhale. Exhale. Sa gitna, inhale. Exhale. Tapos sa lower portion, inhale. Exhale. Ganyan lang. Mabilis ang improvement, mabilis ang recovery kung ikaw ay na-stroke, na paralyzed. Both sides yan Dito rin, inhale. Exhale. Gitna, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, gaano katagal naman gagawin? Nasa inyo yan. Wala naman itong overdose kasi nga, AI na siya. Hindi ma-overdose. Mas madalas mong gawin, mas okay. Mas mabilis ang recovery mo. So, per session, pwedeng 3 to 5 minutes, no? 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes. No? Tapos mamayang hapon, gawin mo ulit. Mamayang gabi, gawin mo ulit. Kahit na 3 times, 4 times a day, pwede. Walang overdose ito. No? So, try nyo. Kung kayo ay na-stroke na, makakatulong ito. Pandagdag therapy, kung kayo nagpapa-acupuncture, kayo nagpapa-therapy, pag sa bahay naman, ito gamitin nyo. Mabilis ang recovery. Maniwala ka. So, pagdating naman sa actually itong vibration pala pwede sa ulo. No? Kaya ng iba ayaw kasi nga nahihilo daw. Sa simula, hindi sanay. Kasi yung vibration na yan, tutulong yan para tumubo uli ang buhok. No? Tapos yung vibration na yan, tutulong din yan para gumanda ang circulation ng dugo, ng energy dito sa ating ulo. And another point is, itong, balik natin sa itong laser. Diba? Yung una, blue, red, tapos isang pindot pa magiging blue. Ito, pwede ito sa ulo din. Tsaka sa mukha. Pampakinis. Okay, diba? 21 strokes, baba hanggang sa tenga, then pisngi hanggang dito sa tenga, sa may mata. 21 stroke, then pataas. Ganun paggamit yan. So, pwede alternate eh.
pula, tsaka blue. Tapos yung next step yung may anion. Anion pwede rin sa ulo. Nakakatulong ito mag-improve yung memory. So pwede mong gawin, let's say twice a day ka mag-therapy. Pwede yung isang therapy may anion. Yung isang therapy, yung sa next mode niya, yan, bioelectricity. So, magkakatulong yan. Kaiba-iba ang mode niya, iba't iba ang function sa katawan natin. So, pwede mo siyang gamitin lahat within a day. Pwede. O kung wala kang time, yung pinaka-basic is itong bioelectricity, saka yung laser. So, pagdating naman sa muscle pain, sa nerve pain, pwedeng itong nandito sa dulo. Ito, high potential o high voltage, low frequency. So, ito may kuryente. Huwag sa mukha dito. Baka masaktan kayo. Kung gusto sa mukha, makaka-stimulate din yan ng production ng collagen, mag-firm up, kikinis ang skin. Pwede ito, pwede yung vibration. So, iba-ibang gamitin nyo. Tapos yung blue light para ma-achieve nyo yung facelift na gusto nyo. So, ang gawin nyo, hawakan nyo ito. Dito. Walang ilaw, mag-iilaw lang siya once na next touch sa skin. Mafe-feel nyo yung kuryente. Ang ganda nito para sa pambabata ng skin. No, another gamit nito is para sa mga tao na manhid yung paa, manhid yung kamay. So sa stroke pwede rin, di ba kanila vibration. Pwede rin ito ipangganyan yung kuryente. Pwede rin. Sa babang part naman, yung mga may mataas ang sugar, di ba? Manhid yung paa, tapos manas pa. Pwede ito yung may kuryente. Ito yung pang-massage nyo sa paa, sa legs. Napakaganda nito. No? So, ganyan muna. Sa next video, makakuha tayo ng model. Ipakita ko sa inyo kung paano yung actual application talaga. Full body. For the meantime, gawin nyo itong nakita nyo dito sa video para gumanda ang circulation ng chi, gumanda ang circulation ng dugo. Hindi mo na problemahin na baka ma-high blood ka. No? Baka tumaas yung pressure, ma-atake, ma-stroke ka. No, maatake sa puso kasi may protection ka na. No, bawas sa alalahanin mo. So, sabi nga natin, be worry free pag mayroon ka nito. Kung wala pa, get one now.